Hey everyone! Welcome back to my channel. Unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa mga nag-subscribe sa aking channel at sobrang na-appreciate ko po talaga lahat ng support ninyo. And dun sa mga bago pa lang, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana mag-subscribe kayo para makasama kayo sa mga susunod kong vlogs. By the way, ako nga pala si Grace at yung vlog ko ay mga everyday vlogs natin, mga daily routines, and mga sinishare ko, mga simpleng bagay lang sa buhay. Para sa vlog natin today, may naisip ako na medyo kakaibang content. So mag-share ako sa inyo ng mga fun facts about me para mas makilala niyo ako ng mabuti. So meron tayong mga random questions. Tinanong ko si ChatGPT ng mga 50 questions at sinulat ko siya dito. But hindi natin sasagutin lahat kasi maglilimit lang ako sa 15 minutes. Let's start. Okay. So, number 1 question. What does happiness means to you? So, yung happiness para sa akin, guys, is completeness talaga ng family. Gusto ko yung magkasama kami lagi, ng mga kapatid ko, ng anak ko, magbabanding kami. Yun talaga yung happiness ko. So, next question. What kind of environment makes you feel peaceful? Nature talaga. Yun ang number 1. Every time na stress ako, every time na marami akong mga problema, may mga pinagdadaanan or gusto kong mapag-isa, pupunta talaga ako sa nature. So may mga church kasi dito sa lugar namin na merong mga garden, mga ganyan. So pumupunta talaga ako dun at nagpa-pray din at the same time. Next, what is your favorite color? So, yung favorite color ko, guys, noon, green. Pero ngayon, mas gusto ko na yung mga neutral colors, yung mga light brown, beige. May black din ako. Gusto ko din yung color na black. Next, what makes you feel calm and peace? Yung number 1 talaga nagpapakalma sa akin, guys, is every time na lumalabas yung anak ko. Syempre, lumalabas siya kasama yung mga friends, tapos nagbabike sila. So, pag nagbabike siya, dun talaga yung worries ko, madami akong worries. So, sinasabi ko sa kanya na if ever na lumabas ka, make sure na ite-text mo ko, update mo ko kung saan ka na, kung okay ka lang ba, safe ka ba. So, every time na lumalabas yan, tapos in a certain place, pupunta siya, pag nagte-text na yan sa akin na, "Mommy, I'm here," doon na ako kumakalma. At talagang okay na ako. Nawawala na lahat ng worries ko. So, ibig sabihin yung anak ko yung nagpapakalma sa akin. Okay, next question. What memory of childhood you will never forget? Ito yung nakakatuwa, guys. Hindi ko alam kung may mga friends akong nasabihan nito. Nung bata pa kasi ako, high school or elementary high school ako, guys, sipunin kasi ako. Like, sipunin talaga lagi talaga ako may sipon. Tapos, one time, nasa elective kami no parang specialty. Third year yata ako, second year, mga ganun. So, nagkwentuhan kami ng mga classmates ko. And then, tawa kami ng tawa. Tapos, guys, lumobo yung sipon ko. Like, super nahiya talaga ako. Yun ang isa, marami naman akong mga memories talaga na nakakatuwa. Pero yan talaga yung isa na laging naiisip ko. Lalo na pag sinisipon ako, naiisip ko talaga yung moment na yun na talagang lumobo yung sipon ko. Tapos, like, tinakpan ko kaagad yung aking mukha kasi syempre nahiya ako. So, tawa sila ng tawa. But yun, though nung time na yun, medyo nahihiya ako. Medyo na feeling ko na bully ako. Pero, ngayon naman, parang pinagtatawanan ko na lang siya. Okay, so next question. What is one thing you're working on improving? Marami naman siya. Actually, marami naman talaga akong gustong i-improve sa sarili ko. Pero siguro kung sa ngayon na para meron lang ako masagot sa inyo, siguro yung channel ko. Gusto ko talaga ma-improve itong channel kasi para naging safe space ko na kasi to. Like every time na gusto ko ng kausap, may camera ko kaagad, ino-open ko agad siya. Tapos, kahit minsan hindi ko ina-upload yung mga vlogs na yun. Para nagsasalita lang ako sa harap ng camera. Para meron lang akong makakausap talaga. So,
gusto ko talaga i-improve itong channel ko. And then, at the same time, i-improve din yung aking speaking skills, yung the way ako magsalita in front of camera, yun ang gusto kong ma-improve din. So, yun ang masasagot ko ngayon, yung channel ko. Pero yung iba, hindi ko na lang muna siguro sagutin. Thank you! Okay, next naman is morning or night person? Or are you a morning or night person? Ako ngayon guys, lately, for siguro after nung tinanggal ko na yung graveyard na trabaho ko, kasi I'm a virtual assistant and yung mostly talaga sa mga clients ko, graveyard. So, nung tinanggal ko na yung graveyard na trabaho at iniwan ko na lang yung mga flexible na clients, nagsimula na akong maging morning person. Parang mas gusto ko na yung gumigising ako early in the morning, 4 a.m., 5 a.m., or minsan pag late akong nakakatulog sa gabi, 6 a.m. ako gumigising. Pero mas gusto ko talaga yung 5 a.m. kasi gusto ko yung fresh air ng madaling araw. Pag madaling araw, wala pang masyadong sasakyan, wala pang alikabok, kasi hindi naman sementado yung lugar namin. So, peaceful pa siya, pwede ka pang lumabas, tas mas masarap yung hangin, malamig. So, yun talaga yung gusto kong mafe-feel every morning. Okay, next. What is your favorite time of the day? Yun din, related sa question ng isa, kung I'm a morning or night. Yung pinaka-favorite ko is morning talaga, mga 4, 5 a.m. Ganun, kasi wala pa masyadong tao. Okay, next. Do you like staying home or going out? Yung sagot ko dito guys, going out. Kasi gusto ko talagang lumalabas ako lagi. Okay, next naman. Where do you grow up? Where did you grow up? Well, actually, dito naman ako pinanganak sa Davao City. Yung aking, talaga, habang lumalaki ako sa Surigao del Sur, hanggang 9 or 10 years old. Nung mga ganong edad ko rin, lumipat na rin kami dito sa Davao. So, dito na ako hanggang sa ngayon. Yan. So, next. What is your favorite food? Fave food. So, yung favorite food ko, marami. Marami naman akong gustong kainin. Marami akong mga cravings. Pero, yung lagi talaga nakatatak sa isip ko na parang kaya kong kainin everyday is Korean food. So, kahit anong klaseng Korean food, basta Korean food, gustong-gusto ko talaga siya. Okay. Next naman. What message would you give to your viewers? Well, sa mga hindi nag-subscribe pa sa channel ko, sana mag-subscribe na kayo para makagawa tayo or makasama kayo sa mga vlogs ko. So, yun ang message ko. Tama ba? Yeah, I think yun yung message ko. Yung i-encourage kayo na mag-subscribe sa channel ko. But anyway, gusto ko rin mag-message, magpasalamat dun sa mga nag-subscribe. Hindi naman siguro talaga lahat ng mga subscribers mo nanonood sa'yo. But I still want to thank you guys kasi nakadaan kayo sa channel ko. And that's a big thing talaga sa akin. Alam yung bigla na lang mag-pop up yung channel, yung mga videos ko sa timeline ninyo. Malaking bagay na yun sa akin. So, thank you so much guys. Sana mag-subscribe kayo. Okay, next. When is your birthday? Well, my birthday, November 19. Yan ang aking birthday. Alright? So, next naman, what is your dream travel destination? So, itong dream travel destination ko, marami akong nasa listahan. Marami talaga akong dream destination. Marami pa akong mga travel, parang, ang tawag dyan, yung parang list of gusto mong puntahan. Mga ganon. But, right now kung magta-travel ako ulit, kasi medyo matagal na rin akong first and last na travel ko kasi sa Singapore. So, yun ang gusto kong puntahan first. So, marami pa akong ibang lugar na gustong puntahan. Korea, Japan, Malaysia, Asia lang muna. Yun lang muna yung gusto kong i-share sa inyo. Pero yung pinaka-first talaga na dream travel na gusto kong puntahan, kasama si Yuri, Singapore. Kasi nung pumunta ako ng Singapore, hindi kasi yun for leisure, hindi yung pang laag-laag lang.
business trip kasi yon. So 3 araw lang kami doon. Sa 2 araw na yun, nasa conference kami. And then after ng conference, naglalakad-lakad lang kami kung saan yung mas malapit na lugar na madadaanan papunta sa namin sa hotel, yun lang din yung parang napupuntahan namin. Pero yung mga Sentosa, yung mga Universal Studios, hindi namin napuntahan yan. So on the 3rd day naman ng aming business trip doon, naglalakad, tapos na sana yung aming conference, naglalakad-lakad kami doon sa area, sa Orchard area, namamasyal lang, kasi gabi na rin yun, tapos na rin yung aming conference nung time na yun. Naglalakad-lakad lang kami para makarelax, ganyan. Doon ko naman nabalitaan yung bad news kasi may nangyari sa nanay ko, namatay during that time. Iyak ako ng iyak doon sa gilid ng Orchard. So, isa din yun sa memorable na hindi ko makalimutan. That's why sabi ko sarili ko, kasi hindi kami, yung plano naman sana is mamasyal kami after ng conference. So, hindi na kami nakapagpasyal kasi iyak na ako ng iyak, tapos sobrang nag-mourn na talaga ako hanggang sa hinintay na lang namin yung aming flight. So, yun ang gusto kong balikan. Sabi ko sarili ko, babalikan ko itong country na to na kasama ko si Yuri. So, abangan nyo guys, yung ating first travel is sa Singapore. So, yes, abangan niyo yan. Okay, next naman, what is something people might not know about you? Ito yung question na to na hindi ko alam paano siya sagutin. But actually, isa din kasi sa mga personality na hindi ko masyadong sinishare is siguro pagiging ambivert, kasi minsan may attitude talaga ako na parang gusto ko ako lang isa. Yung parang pag may problema ko talagang lalabas ako lang isa. May mga times din na ayoko mag-isa. Gusto ko may mga kasama ako. Gusto ko yung meron yung tumatawa ka, ganyan. So, nasa gitna talaga ako. So, yun, siguro ambivert yung parang introvert and extrovert. So, nandyan ako sa gitna. So, yun ang may share ko sa inyo. So, next naman, nasa 12 minutes na tayo. Okay, what advice would you give to your younger self? Siguro kasi lagi to nakatatak sa isip ko, guys. I'm happy-go-lucky kasi nung teenage years ko, and sobrang happy-go-lucky talaga. Uwi ako ng bahay madaling araw na, tapos hindi ako nakikinig sa nanay ko, sa tatay ko. And siguro yung ma-advise ko sarili ko, always listen to your parents. Kasi ngayon na nag-grow up na ako, nagkaroon ako ng anak, doon ko din na-realize na sana nakinig na lang pala ako sa nanay ko. Doon hindi naman ako nag-regret na nabuntis ako, hindi ako nag-regret nagkaroon ako ng anak. Pero siguro dapat sa tamang way na lang din ako na buntis nung time na yon. Pero hindi na natin maibalik yun. Basta yun lang din ma-advise ko sa mga bata dyan, sa mga teenagers, to always listen to your parents. And parang isipin mo na lang din, tama ba itong gagawin ko? Dapat ba ako makinig sa nanay ko, sa tatay ko, or pakinggan ko ba yung sarili ko, na tama ba itong mga decisions ko? So mga ganun, always ask questions about yourself, kung tama ba itong gagawin ninyo. Kasi minsan, pag nag-enjoy na tayo, ina-enjoy na natin yung isang moment na yan, parang nakakalimutan na rin natin yung ibang tao, nakakalimutan natin lalo na yung mga parents natin. So, yun ang ma-advise ko sa sarili ko, always listen to your parents. Sa akin lang yan, guys, ha. Okay, I think last question na to. Okay, what is your love language? Okay, my love language, guys, is touch and giving gifts or receiving gifts. Gift, yun talaga yung aking love language. So, ayan, I-share ko na sa inyo yung aking love language. Okay, may last question tayo kasi 14 minutes pa. What is your favorite TV series? Okay, yung pinaka-favorite TV series ko, marami ako napanood na TV series. Pero isa sa pinaka-favorite ko na talagang twice ko pinanood, yung Manifest sa Netflix. Sobrang ganda talaga siya kasi very mysterious na series, and gusto ko nga panoorin ulit. So, yun. Anyway, yun na yung ating mga question na mga facts about me. Bilangin natin kung ilan yung ating nasagot. 3, 4, 16,
17 questions. So, may 17 questions tayong nasagot today, guys. So, yun lang guys. Meron pa akong mga questions dito na pwede kong sagutin. So, if gusto nyo, sasagutin ko pa itong mga questions dito, please let me know in the comments. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And if you haven't yet, please like, comment, and subscribe to my channel. Bye!